Si Nikola Jokic sinusulot ng isang team sa Euroleague, ang Panathinaikos. Hindi ko sure kung tama bigkas ko doon. Last season pa di umanong sinubukang i-buyout ang kontrata ni Jokic mula sa Nuggets. Agad naman din yung nireject ng Denver. Next year susubukan ulit ang team owner nitong Panathinaikos na kunin si Nikola. Next year kasi may player option si Jokic na pwede niyang i-decline. Siya ang magiging biggest free agent sa susunod na taon. Hindi lang kasi pumirma si Nikola Jokic ng kontrata ngayon taon dahil kapag ginawa niya yon, di umano madidisban agad yung team niya dahil over the limit na. Parang imposible kasi na makuha ng isang Euroleague team itong si Jokic ngayon. Depende na lang kasi kung magpapababa si Jokic ng todo at sasamahan ng kabayo yung kontrata niya. Ang highest paid player sa Euroleague ay si Vasilij Micic. Meron siyang 5.6 million kada taon sa Tel Aviv. Ang highest paid player naman ng Panathinaikos ay si Kendrick Nunn, 5.3 million. Si Nikola Jokic meron 360 million sa loob ng 5 taon sa susunod na taon din. Papatak yun ng 70 to 80 million. Nakadepende yon sa distribution ng contract kada taon. Yung 5.6 million baka mas malaki pa yung jack tax ni Nikola Jokic or mismong tax niya. Plus, makakabili pa siya ng mas maraming kabayo. Siguro kung retire na talaga si Jokic sa NBA, dun siya pumunta. Dati, sinabi rin kasi ni Giannis noong 2024, gusto rin niya maglaro sa team niya sa Greece. Ito nga lang yung kakasimulaan ng tantrum niya sa trade. Ang sinabi pa nun or biniro pa nun ni Giannis kung ibebenta sa kanya ang Panathinaikos, bibilhin niya. Si Ben Simmons naman gusto pa rin bumalik sa NBA. Ngayon sumali sa minicamp ng Team Australia na magkakaroon ng qualifying window sa end of August. Hindi naman binanggit kung kasama talaga si Ben sa magiging lineup. May mga team na interesado kay Ben Simmons, puwera yung Philadelphia. Nasa Miami di umano si Ben Simmons at dun din nagtitraining. Parang meron ding clip na si Klay Thompson nagtitraining dun sa Miami. Kulang pa rin kasi ng backup point guard yung Miami na base sa report, mas gusto ng team na gawing point center itong si Ben Simmons kasi nga wala siyang jump shot. Ang isa pang team na dinidikit kay Ben Simmons, Lakers, na subukan di umano nila since dati pang magkasama si Ben at si JJ Redick sa team. Andun pa yung Sacramento Kings na mukhang desperado rin si Ben Simmons na bumalik kahit minimum contract. Dati pahirap ang i-buyout ng Brooklyn itong si Ben Simmons. Tumanggi pa siya nun dahil mababawasan yung kontrata niya. Kaya ang ginawa ng Brooklyn, winave siya saka binayout yung contract. Ilang beses na rin nagparinig sa Philadelphia itong si Ben Simmons. Nag-post sa IG account niya na merong sapatos ni LeBron, parehas din sila ng agent. Sinabi rin niya na kung babalik siya sa Philadelphia, pero yung Sixers meron na lang kasing 1.8 million sa tax apron. Para ma-assign lang si Ben Simmons, kailangan magbitaw ng isang player ng Philadelphia dahil halos magkapareho ng kontratang makukuha si Ben at itong si LeBron. Hindi rin ganong kalapit itong si Ben Simmons para kunin siya. Saka merong mga player din ang gustong pumunta ng Philadelphia na mas better ngayon at nasa kondisyon kumpara kay Ben Simmons. Katulad ni mahal si Kevin Love. Yung ibang mga teams naman sa West, interesadong kunin si Ben para sa non-guaranteed contract or training camp player. Hindi naman binanggit kung anong team sa West pero bukod sa LA, andun kasi ang Sacramento na dati gustong puntahan ni Ben Simmons nung nag-request siya ng trade sa Philadelphia. Ang isa pang team na binanggit ni Ben na gusto niyang puntahan ay Miami Heat dahil daw gusto niya si Erik Spoelstra, ang Miami mismo at yung Heat culture. Kaso mukhang ayaw sa kanya ng Heat culture kasi tinawag siyang borderline cancer ng team. Ang problema pa doon, naghahanap pa ng backup point guard yung Miami. Si Ben kaya mag point guard kaso wala pa rin siyang jump shot. Problema pa rin yon sa spacing. Naghihigpit ngayon ng Miami Heat. Hindi pinayagan si Giannis na sumali sa World Cup qualifiers dahil may history ng injury si Giannis sa nakarang season. Si Luka, voluntary na hindi sumali sa Slovenia dahil sa hamstring injury. Bukod pa doon yung personal reason niya. Ang Portland naman sinabi nung nakaraan na hindi nila ititrade si Holiday. Pero ngayon may bagong proposal na makuha ng Miami Heat si Holiday kasama pa yung isang team, ang Detroit. Nakapost kasi ngayon ang team na Miami regarding sa pagkuha ng player para sa Exhibit 10. Ang potential trade package para sa Miami kapalit itong si Holiday, andun pa rin si Jovic kasama na ang 2 first rounder para lang makuha sa Portland.
Pero kung titingnan, mas makukuha pa ata ng Miami si Ja Morant kaysa kay Holiday dahil mas bargain nakuha ng Portland si Morant mula Memphis. Pero si Ja Morant kasi mapapataas niya yung ticket price at sales ng Blazers next season. Si Kuminga naman mukhang hindi na di umano pababalikin ng Atlanta dahil kinuha na ni Lu Dort yung jersey number niya, number 0. Yung may hawak kasi ng number 5 si Dyson Daniels. Hindi pa rin naman confirmation yun na hindi na talaga ibabalik si Kuminga dito sa team. Kaso wala kasing gustong kumuha dito kay Kuminga at gustong magbigay ng kontratang hinihingi niya. Ang Hawks lang din ang makakapagbigay ng nasa 20 milyon na kontrata ni Kuminga kaso hindi interesado ang Atlanta na ibigay. 17 players na ang Hawks ngayon. Kailangan nilang magbitaw ng 2 pa bago mag-umpisa ang season. Si Kevin Durant naman tinawag na ring chaser regarding kasi yon sa narrative na si LeBron nasa Sixers ngayon at maghahabol ng championship ring. Ang pinagkaiba di umano ni KD at ni LeBron, si KD lumipat ng Warriors para manalo ng championship. Nang umalis siya ng Warriors, hindi na siya manalo sa mga teams na napuntahan niya. Sa narrative na yon, si LeBron ang hinahabol ng ring dahil kung saan siya pumunta nananalo ng championship. Binalandar di umano si Kevin Durant. Siya ang pinagbalingan. Particular kasi yon sa sinabi ni Derek Fisher na si LeBron hindi pwedeng akusahan ng ring chasing dahil siya ang gumagawa ng championship ring.